may ine-ebas, may sinasabi na hindi daw po uubra, hindi daw po pwede na mala Duterte ang magiging o ang kahihinatnan nung kay Buloyski. Di pwedeng parang Rodi Duterte. Kibuloy can't be extradited to US until Philippine case is resolved. Sabi dun ho, mga kababayan. Ayan ho, base po sa balita ng Politico.co. Si Medjal Dia ba din po to? Kamukha lawyer Ferdinand Topacio said his client Pastor Apollo Kibuloy cannot be extradited to the United States until the case he is facing in the Philippines is concluded. O yan daw ho, mga kababayan. Ewan natin. Sabi ko nga ho sa inyo, mga boss chipamo sir, di ba? Naunang may kaso at naunang pinaghahagilap si Buloyski doon po sa Estados Unidos, mga bossing. Paano kaya yun? In an interview on Billionaire News Channel, On Point, broadcast journalist Pinky Webb asked Topacio about the possibility that the Philippine government will just agree and says that we will extradite him to face the charges against him in the US. That cannot be done constitutionally. Nako, yan na naman si Topacio naman, mga kababayan Palibasa po, syempre, mga kliyente niya ho ito. At ayaw nung kliyente niya na mailipad sa Estados Unidos, mga bossing. Samantalang malamig naman doon. Mas masarap naman yung pakiramdam. Kaysa naman doon po sa loob ng selda ng Pilipinas, may mga kahalong mga preso, amoy ang baho. Siyempre maghahalo ho yung amoy ng mga tao dyan Tapos siksikan pa, di ba? Kung ako kay Buloyski, doon na lang sa Pilipinas. Sabi pa dito ni Topacio, there is already a law that law has vested certain rights on a person subject of extradition, and that law is based on certain constitutional provisions which prevent from such as things from happen without a trial. Baka ang ibala naman sa atin ng Estados Unidos, mga bossing, Uy, naku, kayo naman alam nyo namang dati nang wanted sa amin si Kibuloy, matagal nang wanted sa amin si Kibuloy. Ano tong iniaarte-arte ninyo? Kayo nga di ba? Isinerado nyo na. Malamang yan ang ibabala sa atin ng Estados Unidos. Kayo nga sinarado nyo na yung kaso ni Kibuloy dyan. Binuksan nyo na lang ulit. Muling binuksan nyo na lang ulit. Kasi meron pa ding mga nagreklamo kay Buloyski. Kami tuloy-tuloy na wanted dito sa amin yan. Kaya dapat mauna sa amin na i-trial yan kasi may mga, kumbaga meron din mga kaso dito. Si Buloyski, baka ganun ang sabihin. Baka sabihin pa ng Estados Unidos, ang pinagbasihan nyo nga dyan, ang patuloy na pagiging wanted ni Kibuloy sa Estados Unidos. Di ba? If they are going to do what they did to the former president, yan na naman, kidnap na naman, President Duterte, then they will be open to serious constitutional and legal issues. Yan din, mga ganyan din mga banato ni Topacio kay Tebes kung maalala nyo ho. Because extradition goes. Tapos bandang huli, iyak silang dalawa ni Tebes. Nung napalaya si Tebes, doon sa Timor-Leste, pansamantala lang pala, si Topacio, nagbubunyi. Masayang-masaya ho, mga kababayan. Kaso ho, nangyari? Ayun, kulong pa din si Tebes sa Pilipinas ho. Naiuwi pa din ho si Tebes sa Pilipinas, mga kababayan. Then they will be open to serious constitutional and legal issues because extradition goes to the very heart of the nation's sovereignty. Paano kung may extradition treaty talaga, kung may pinag-usapan at may kasunduan na matagal na ang bansa natin at ang Estados Unidos? Anong magagawa mo? When you extradite someone, you are basically saying that you prepare the criminal jurisdiction of a foreign power over your own jurisdiction, and that is a grave derogation to our sovereignty. Baka nga ang sabihin ng Estados Unidos,
Kayo nga dyan, wala na sa inyo yan. No? Hindi pinabayaan nyo na nga eh. Yung kaso ni Kibuloy, binuksan nyo lang ulit. Di ba? Binuksan nyo lang ulit. Oh. Tapos, sasabihin nyo dapat unahin yung dyan. Tingin ko ako, naniniwala ho ako mga boss si Pamo, sir. No? Na si Buloyski, madadala pa din po ito. Madadala pa din po ito sa Estados Unidos, mga kababayan. Mananaig po dito yung extradition sa kanya at doon siya lilitisin, mga bossing. Mas nakikita ko ho yun na mangyayari. Di ba? Oh, anyway, ito pa, dagdag naman po ni Attorney Topacio, ha, mga bossing. Dito pa din po, parehas pa din po. Buloyski pa din ho, mga kababayan. Oh, dagdag nilang naratibo ngayon, yung yung extradition na balita kay Buloyski, panakip lang yan sa flood control. Anak ng tipaklo. Topacio, ewan ko, lawyer ka. Alam mo yung sinasabi mo. O dahil siguro, syempre, lawyer ka at kailangan mong ipagtanggol sa kahit na anong paraan ng iyong kliyente, kaya ganyan. No? Hindi mo ba alam, ang Pangulo ang nangunguna sa investigasyon ng flood control? Di mo ba? Ang Pangulo ang mismong pumupunta po, mga kababayan, doon sa mga flood control na sinasabi na hindi tinapos, hindi natapos. Na tinengga nung mga malalaking kontraktor. At siya nga po mismo ang pumunta doon sa Bulacan, Iloilo. At doon nakita yung mga tenga na flood control. Pinuntahan din po ang Marikina, mga kababayan. At yung sa Marikina naman, good job. Kasi talagang, sabi ko sa inyo, mga boss chief amo, sir, nakatira o may bahay kami dyan sa Marikina. Ano po? May bahay kami dyan. Oh. Dati po talaga, konting ulan lang, ang taas na ng ilog ngayon. Dahil po sa patuloy na ginagawa po na talagang ito pong mayor namin na si Maan Chodoro at si Marcy Chodoro na congressman naman no, talagang hands-on ho yan mga bossing. Kapag ka umuulan, nakatutok po yan. Ano po, nakatutok po yan mga kababayan. Kaya ngayon, napag-iigay ng Marikina. Although sa amin lahat bumabagsak yung tubig na nanggagaling sa Buso-Buso, na nanggagaling sa Kogyo, nanggagaling po sa mga bulubundukin ng Rizal na nakapalibot po sa Marikina, kahit papaano po malalaki na po yung mga baha o binaha na yung ibang lugar, pero ang Marikina, wala, okay lang. Kasi po, patuloy nilang ginagampanan yung kanilang pagseserbisyo sa bayang Pilipino, sa bayan ng Marikina, sa mga taga-Marikina. Sabi dito, Manila, Philippines, Council for Detained Religious Leader Apollo Kibuloy on Thursday denounced what he described as the suspect timing daw, of the United States request for his client's extradition, warning that granting it would be a derogation of sovereignty and blows to the country's dignity. Sasabihin ko nga sa inyo, paano kung may pag-uusap talaga at kung talagang merong kasunduan ang bansang Pilipinas at Estados Unidos, ano yun? Babaliwalain mo? Ano po? At ang Pangulo nga ang nangunguna dyan. Di ba? Bakit biglang naging pantakip ng flood control? Si